Inihagis ako sa kalsada na parang maruming basahan sa gitna ng dilubyo habang ang asawa ko ay nakikipagpalitan ng matatamis na ngiti sa babaeng nagnakaw ng aking dangal. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay mananatili akong luhaan sa putikan. Ngunit maghintay kayo dahil ang babaeng minalit nyo ay muling babangon. Handa na ba kayong harapin ang bukas na ako naman ang maniningil? Wala siyang puwang sa buhay ko, Lola. Isang hamak na labandera na amoy sabon at pawis. Do you really think I could love someone like her? She is nothing but a stain on the Ortega name, a gold digger you picked up from the streets. Ang boses ni Rafael ay tila talim ng kulasisi na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, walang pakundangan. Bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa pag-asang namumukadkad pa lamang sa puso ng babaeng nakatayo sa labas ng pinto. Si Marie Chris ay napatigil. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tray na may lamang mainit na salabat para kay Lola Zenaida. Sa ibabaw ng tray ay naroon din ang paboritong barong ni Rafael na ilang oras niyang maingat na tinahi ang punit sa laylayan. Tinitiyak na hindi mahahalata ang mantsa ng nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng tusok ng karayom, mga sakripisyong inakala niyang magiging tulay para makita ng lalaki ang kanyang halaga. Ngunit ang bawat tahi ng pagmamahal ay tila napigtas sa isang iglap. Bumigat ang kanyang paghinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging makapal at mahirap lunukin. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang tunog ng tasa na tumatama sa platito ay tila isang babala ng paparating na unos. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang sakit na naramdaman niya ay isang uri ng pighati na walang boses. Isang pagguho sa loob ng kanyang dibdib na siya lang ang nakakarinig. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bakit ganoon? Ang taong inilaan niya ng lahat ng kanyang lakas at dangal ang siya ring unang dudura sa kanyang pagkatao. Hindi pa man humuhupa ang hapdi ng mga salita ni Rafael, isang panibagong hagupit ang sumalubong kay Marie Chris nang bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Doon ay nakatayo si Aling Belen, ang kanyang dating biyenan, na tila isang buwitreng naghihintay ng malalamon. Aba, narito pala ang aking napakagaling na dating minugang na ngayon ay nagkukunwaring senyora. Ang boses ni Aling Belen ay puno ng pangungutya. Bawat pantig ay may halong dumi. Marie Chris, huwag mong isipin na porket nakapasok ka sa mansyong ito ay mabubura mo na ang utang mo sa akin. At huwag mong gamitin ang batang yon para gatasan ang mga Ortega. Alam nating dalawa kung gaano kadumi ang pinanggalingan mo. 5 taon na ang nakalilipas. Naglayas ka, iniwan mo ang obligasyon mo, at ngayon ay babalik ka na parang isang santa. Aling Belen, please, huwag dito. Pakiusap ni Marie Chris sa pagitan ng nanginginig na tinig. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang ikinukulong. Bakit? Natatakot ka bang malaman nila ang totoo? Na ikaw ay isang babaeng walang kwenta? Patuloy ang matanda, lalong nilalakasan ang boses upang masiguro na maririnig sa loob ng silid ni Rafael. Ibinenta mo ang dangal mo noon, di ba? Baka pati ang batang si Junjun ay hindi naman talaga sa anak ko, o baka hindi rin sa lalaking pinagsisilbihan mo ngayon. You are just a social climber, a cheap woman pretending to be pure. Sa loob ng silid lumabas si Rafael. Ang kanyang mukha ay tila liloks sa bato. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Tiningnan niya si Marie Chris mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Narinig mo ba yan, Lola? Lumingon si Rafael sa loob. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. This is the woman you want me to marry. Isang babaeng may madungis na nakaraan
na pilit nating itinatago sa ilalim ng ating bubong. Kaya humarap siya kay Marie Chris. Ang distansya nila ay sapat na upang maramdaman ng babae ang lamig ng kanyang hininga. I will follow my grandmother's wish. Pakakasalan kita dahil iyon ang utos niya. But mark my words, Marie Chris, from this day on, you will live in this house like a ghost. You will be my wife on paper, but in this heart, you will always be that dirty laundry woman who tried to steal a life that doesn't belong to her. Tinalikuran siya ni Rafael, iniwan siyang nakatayo. Sa gitna ng 2 taong tila nagtulong-tulong upang ibaon siya sa limot. Ang tray na hawak ni Marie Chris ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga kamay. Walang malakas na ingay, tanging ang dahan-dahang pagtapon ng mainit na salabat sa sahig, tila ang kanyang mga pangarap na unti-unting nalulusaw sa dilim. Habang nakatingin siya sa nabasag na tasa, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo? Kung ang bawat pintig ng kanyang puso ay tinutumbasan ng insulto, may natitira pa nga ba siyang lakas para patunayan na siya ang tunay na nagligtas sa lalaking ngayon ay siyang pumapatay sa kanya? Ang kasal ay isang sumpa kapag ang singsing na isinusuot mo ay hindi gawa sa pag-ibig, kundi sa isang obligasyong tila tanika lang nakapulupot sa iyong leeg. Walang puting belo, walang mababangong bulaklak, at walang masayang tugtog ng organo. Ang kasal ni na Marie Chris Rafael ay naganap sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina ng huwes. Ang tanging saksi ay ang mga pader na tila nakikiramay sa bigat ng hanging namamagitan sa kanila. Habang pinipirmahan ni Marie Chris ang dokumento, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang patak ng dugo na ibinabayad niya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kabilang dulo ng mesa, mabilis na idinikit ni Rafael ang kanyang panulat sa papel, isang pirma na puno ng pagkainis at pagmamadali. Matapos ang seremonya, hindi man lang siya tumingin kay Marie Chris. Tumayo siya agad, inayos ang kanyang mamahaling suit, at lumabas ng silid na parang wala siyang iniwang asawa sa loob. Mag-ingat kayo sa pag-uwi, tanging sabi ni Lola Zenaida. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot at panghihinayang, habang dahan-dahang hinahawakan ng balikat ni Marie Chris. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Ortega, sinalubong sila ng mga matatalim na tingin ng mga kasambahay. Si Marie Chris, na dating kasama nila sa hirap ng trabaho, ay biglang naging misis ng bahay. Ngunit ang respeto ay wala sa kanilang mga mata. Junjun, halika rito sa tabi ni nanay. Bulong ni Marie Chris sa kanyang 5 taong gulang na anak. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang lumang saya. Ang mga mata ay puno ng takot sa laki at lamig ng bahay na kanilang papasukin. Nanay, bakit po galit sa atin ang mga tao rito? Bakit po hindi tayo kinakausap ni Tito Rafael? Tanong ng bata sa isang inosenteng tinig na tila sumusugat sa puso ni Marie Chris. Huwag kang mag-alala, anak. Pagod lang sila. Basta nandito si nanay, hinding-hindi ka pababayaan. Sagot niya habang pilit na ngumingiti at marahang hinahaplos ang pisngi ng bata. Kahit sa loob niya ay mabigat ang kanyang nararamdaman. Nang sumapit ang gabi, ang inaasahang unang gabi ng kanilang pagsasama ay naging isang tahimik at malungkot na sandali. Si Rafael ay hindi man lamang nagpakita sa silid na inihanda para sa kanilang dalawa at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan. Maririnig ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan na papalayo sa mansyon, isang hudyat na mas pipiliin pa niyang mapuyat sa trabaho o kung saan man kaysa makasama ang babaeng itinuturing niyang mantsa sa kanyang dangal. Naiwang mag-isa si Marie Chris sa malawak na silid. Ang bawat gamit ay tila nangungutya sa kanyang kahirapan. Ang kama ay masyadong malambot para sa kanyang katawang sanay sa banig. Ang hangin ay masyadong malamig para sa kanyang pusong naghahanap ng init.
Tumayo siya at sinimulang ayusin ang kanyang mga kakaunting gamit na nakalagay sa isang lumang maleta. Habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa isang sulok ng aparador, may isang bagay na nahulog mula sa isang nakatagong siwang ng drawer, isang lumang litrato. Dahan-dahan itong pinulot ni Marie Chris. Ang larawan ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa ring makikita ang isang batang Rafael na may suot na isang pamilyar na hiyas, isang matday twin na hugis sa naho na kulay pula. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa bintana ay tila nagbigay buhay sa kulay ng pulang hiyas sa litrato. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Marie Chris. Tila bumalik ang kanyang alaala sa isang gabing puno ng ulan, dugo, at takot 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga kamay niyang nanginginig habang hinihila ang isang lalaki mula sa nagbabagang sasakyan. Ang kanyang hininga na pilit ibinibigay sa taong nawawalan na ng malay. At ang sandaling nadulas ang kanyang sariling kwintas sa leeg ng lalaking yon. Ang kwintas na ito, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit nasa kanya ang litrato ng kwintas na nawala sa akin noong gabing iyon? Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang katok ng isang mapagmahal na asawa, kundi ang marahas na paghampas ng isang taong may dalang masamang balita. Napatayo si Marie Chris, mabilis na itinago ang litrato sa loob ng kanyang damit. Habang lumalapit siya sa pinto, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Ang lihim ng nakaraan ay tila nagsisimula nang kumatok sa kasalukuyan at hindi niya alam kung ito ba ay magdadala ng kanyang kaligtasan o ng mas malalim pang kapahamakan. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Solen, ang babaeng may suot na eksaktong kwintas na nasa litrato at may mga matang tila handang pumatay upang mapanatili ang kanyang kasinungalingan. Hindi ka nababagay rito, Marie Chris, bungad ni Solen. Ang kanyang boses ay tila ahas na bumubulong. Huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang kasal ka na sa kanya. Ang lahat ng nakikita mo, pati na ang lalaking nasa kabilang silid, ay sa akin at gagawin ko ang lahat para makuha ang akin. Ang katotohanan ay tila isang hiyas na madaling nakawin, ngunit ang sugat na iniiwan ng pagnanakaw na ito ay habambuhay na magmamarka sa kaluluwa. Nanigas si Marie Chris sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa kumikinang na pulang sanaho na nakasabit sa leeg ni Solen. Ang hiyas na yon, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, ang huling bagay na hinawakan niya bago ang gabing binalot ng apoy at usok ang kanyang buhay, ay suot ngayon ng isang babaeng tila ahas kung makangiti. Ang bawat kislap ng pulang bato ay tila isang patak ng dugo na nanunuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Bakit? Bakit nasa iyo ang kwintas na yan? Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Marie Chris. Tumawa si Solen, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng lason. Oh, you mean this? This is my life, Marie Chris. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ako ni Rafael. Ito ang patunay na ako ang nagligtas sa kanya noong gabing muntik na siyang mamatay. Kaya huwag kang mag-ilusyon na dahil lang sa apelyidong suot mo ngayon, ay ikaw na ang reyna rito. You are just a substitute, a temporary filler, until I decide to take my rightful place. Hindi nakasagot si Marie Chris. Ang kanyang lalamunan ay tila binara ng libu-libong tinik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing siya ang tunay na naghila kay Rafael mula sa nagbabagang sasakyan, na ang mga palad niya ang napaso habang pilit na binubuksan ang pinto ng kotse. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Siya ay isang hamak na labandera, habang si Solen ay isang sopistikadang babaeng may pangalan. Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Rafael. Ang pagod sa kanyang muka ay biglang napalitan ng isang kakaibang liwanag. Nang makita niya si Solen, isang ekspresyong kailanman ay hindi niya ipinakita kay Marie Chris. Solen, what are you doing here this late? Tanong ni Rafael,
Ang kanyang tinig ay naging malambot, malayo sa matalas na boses na ginagamit niya sa kanyang asawa. I just wanted to check on you, Rafael, at gusto ko ring makilala ang bago mong asawa, sabi ni Solen habang pilit na pinapakitang mahinhin siya, sabay haplos sa pulang hiyas sa kanyang leeg upang masiguro na makikita ito ni Rafael. Napunta ang tingin ni Rafael sa kwintas at ang kanyang mga mata ay napuno ng pasasalamat at emosyon. I told you before, you don't have to wear that all the time just to remind me of what you did. Never kong makakalimutan na kung wala ka, wala ako rito ngayon. Lumingon si Rafael kay Marie Chris at ang init sa kanyang mga mata ay biglang naging yelo. Marie Chris, maghanda ka ng merienda para kay Solen at tiyakin mong maayos ang pagkakaluto, hindi gaya ng mga pagkaing kalye na nakasanayan mo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sampal sa dignidad ni Marie Chris. Sa loob ng sarili niyang bahay, siya ay naging utusan sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, naramdaman niya ang titig ni Solen sa kanyang likuran, isang titig na puno ng tagumpay. Sa kusina, habang nanginginig ang mga kamay ni Marie Chris sa pag-aayos ng tasa, pumasok si Lola Zenaida. Ang matanda ay tahimik na nagmamasid mula sa isang sulok. Napansin niya ang pamumula ng mga mata ni Marie Chris at ang pagkapit nito sa gilid ng lababo upang hindi mabuwal. Ang mga mata ng tao ay maaring mabulag. Nang kinang ng huwad na hiyas, Marie Chris, mahinahong sabi ni Lola Zenaida, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang puso ng babae. Ngunit ang amoy ng katotohanan ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong pabango. Lola, bakit po kailangang maging ganito kahirap? Hikbi ni Marie Chris, hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Siya ang may suot ng kwintas ko. Siya ang kinikilala niyang tagapagligtas. Wala akong laban sa kanya. Hinawakan ni Lola Zenaida ang kamay ni Marie Chris. Ang mga kulubot na palad ng matanda ay nagbigay ng kaunting lakas sa kanya. Huwag kang magmadali, apo. Ang tadhana ay parang paghabi ng tela. Minsan ay kailangang magbuhol-buhol ang mga sinulid bago makita ang tunay na disenyo. Manatili kang matatag para kay Junjun. Nang bumalik si Marie Chris sa sala dala ang merienda, naabutan niyang magkatabi sina Rafael at Solen sa sopa. Ang paglalapit ng kanilang mga balikat ay tila isang pader na naghihiwalay kay Marie Chris sa mundong kinabibilangan ng kanyang asawa. Rafael, naaalala mo ba noong gabing iyon? Malanding tanong ni Solen. Sabi mo sa akin, hinding-hindi mo hahayaang saktan ako ng kahit sino dahil ako ang nagbigay sa iyo ng pangalawang buhay. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Solen, isang simpleng galaw na nagpaguho sa mundo ni Marie Chris. I still mean that, Solen. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Tumingin si Solen kay Marie Chris, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pagkatapos, sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itinulak ni Solen ang tasang inilapag ni Marie Chris. Tumapon ng mainit na kape sa mamahaling carpet at sa dulo ng sapatos ni Rafael. Oh my God! I'm so sorry, Rafael. Nasagi ko. Kunwaring gulat na, sabi ni Solen. Marie Chris, bakit mo naman kasi inilagay sa mismong gilid? Look what you've done. Tumayo si Rafael. Ang galit ay mabilis na rumesponde sa kanyang mukha. Wala ka na talagang ginawang tama, Marie Chris. Kahit simpleng paglalapag ng tasa, hindi mo magawa. Linisin mo ito ngayon din. Now. Lumuhod si Marie Chris sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na tile habang pilit na pinupunasan ng kape gamit ang kanyang sariling panyo. Habang nakayuko siya, nakita niya ang mga sapatos ni Rafael at Solen na magkatabi. Narinig niya ang mahinang bulong ni Solen na sapat lamang para marinig niya, "This is just the beginning, scavenger. Bukas, sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay itataboy niya." Nanigas ang buong katawan ni Marie Chris.
Ang kanyang pagtitimpi ay tila umabot na sa hangganan, habang ang bawat patak ng kape ay sumasama sa kanyang mga luha sa sahig. Isang madilim na takot ang bumalot sa kanya. Hindi lang ang kanyang dangal ang nakataya ngayon, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak na si Junjun. Hindi lang ang hiyas ang ninakaw mo, Solen. Ninanakaw mo rin ang bawat hibla ng aking alaala, ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko para sa lalaking ni. Hindi man lang magawang tingnan ang aking mga mata. Ang gabing iyon ay binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan sa malawak na balkonahe ng mansyon, habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagmumula sa dagat. Nakaupo sina Rafael at Solen. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Solen na tila nagbibigay ng isang banal na anyo sa isang babaeng may pusong kasing itim ng uling. Sa di kalayuan, nakatayo si Marie Chris sa dilim, bit-bit ang isang makapal na kumot para kay Rafael, ngunit napatigil siya nang marinig ang pamilyar na kwento, ang kwento ng kanyang sariling buhay. Rafael, hinding-hindi ko makakalimutan ang init ng apoy nung gabing iyon. Panimula ni Solen, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring takot. Ang usok, ang hirap huminga. Pero nang makita kita sa loob ng sasakyan, wala akong ibang naisip kundi ang iligtas ka. Kahit na masunog ang balat ko, basta mabuhay ka lang. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Solen. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon. You were a hero, Solen. Noong naramdaman ko ang paghila mo sa akin palabas, doon ko nalaman na may anghel na ipinadala ang langit para sa akin. I owe you my life, my everything. Hindi na nakapagpigil si Marie Chris. Ang bawat salita ni Solen ay tila isang kutsilyong unti-unting humahati sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kumot ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Pero, hindi ba't maulan noong gabing iyon? Ang mahinang tanong ni Marie Chris na bumasag sa romantikong sandali ng dalawa. Ang sabi mo ay init ng apoy, pero ang naaalala ko, ang kalsada ay madulas at ang ulan ay tila walang katapusan. At bago sumabog ang sasakyan, may isang kanta sa radyo, isang lumang awitin na tila nagbibigay ng lakas para buksan ang pintong naipit. Napatigil si Solen. Isang saglit na takot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng How did you know that? Oh, I see. Nakikinig ka sa mga kwento namin, Marie Chris? O baka naman binabasa mo ang mga lumang diary ni Rafael? How desperate can you be to try and fit yourself into a memory that isn't yours? Tumayo si Rafael, ang kanyang galit ay tila isang bulkang sumasabog. Enough, Marie Chris. Anong karapatan mong sumingit sa usapan namin? Are you trying to act like a victim again? Sinusubukan mo bang agawin pati ang tanging magandang alaala na nag-uugnay sa amin ni Solen? Rafael, hindi ako nagsisinungaling. Buong tapang na sabi ni Marie Chris, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Ang peklat sa likod ng iyong balikat. Hindi ba't nakuha mo yon dahil sa pagkakadiit sa mainit na bakal habang hinihila kita? At ang huling sinabi mo, bago ka mawalan ng malay, ay ang pangalan ng iyong ina. Isang malakas na sampal ang bumasag sa gabi. Hindi ito nanggaling kay Rafael, kundi kay Solen na ngayon ay tumatayo na may kasamang pait. Ang kapal ng mukha mo! Sigaw ni Solen. Ninakaw mo na ang posisyon ko sa bahay na ito? Pati ba naman ang mga detalye ng gabing iyon ay pag-aaralan mo para magmukhang ikaw ang bida? You are a stalker. Isang baliw na babaeng pilit na kumakapit sa kayamanan ng mga Ortega. Tumingin si Rafael kay Marie Chris na may halong pandidiri. Umalis ka sa harap namin, Marie Chris. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay nagpapakita lang kung gaano kakadumi. You are not a savior. You are a parasite. At huwag na huwag mong susubukang gamitin ang nakaraan para linlangin ako dahil hinding-hindi ko ipagpapalit ang babaeng nakasuot ng kwintas na ito sa isang tulad mo. Tumakbo si Marie Chris pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang paghinga ay tila isang serye ng mga hikbi na ayaw huminto.
Pumasok siya sa silid ni Junjun at natagpuang mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang inosenteng mukha ni Junjun ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para huminga. "Anak, patawarin mo si nanay," bulong niya. "Patawad kung hindi ko maibigay sa'yo ang amang karapat-dapat para sa'yo." Kumuha si Marie Chris ng isang basong tubig para pakalmahin ang kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa madilim na kusina, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa telepono mula sa silid ng mga bisita, ang silid ni Solen. "Oo, Aling Belen, huwag kang mag-alala," sabi ni Solen sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng masamang balak. "Kumbinsido na si Rafael na baliw ang babaeng iyon. Bukas, ibibigay ko na sa kanya ang pekeng medical records na magpapatunay na hindi siya ang ama ni Junjun. Isang sipa na lang at babalik na sa putikan ang labanderang iyon." Nanigas si Marie Chris sa labas ng pinto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi lang siya ang gustong wasakin ni Solen, kundi ang buong kinabukasan ng kanyang anak. Ang munting bituin ng kanyang buhay ay nanganganib na burahin sa kasaysayan ng mga Ortega. Dahan-dahang napasandal si Marie Chris sa pader. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makapal na alpombra. Walang tunog ng pagkabasag, ngunit sa loob ni Marie Chris, ang bawat piraso ng kanyang pag-asa ay tila naging libu-libong matatalim na kristal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Sa dilim ng pasilyo, isang pares ng mga mata ang tahimik na nakamasid. Si Lola Zenaida na nakatayo sa anino ay nakakita sa lahat. Ngunit ang matanda ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod, tila may tinitimbang na isang napakabigat na desisyon. Hindi sapat ang isang magandang mukha para pagtakpan ng isang pusong mapanlinlang, Rafael. Look at these receipts. Look at these missing funds from the household account. Sa tingin mo ba, sa pagkain lang ng anak niya napupunta ang lahat ng ito? Ang boses ni Solen ay tila isang banayad na kanta, ngunit ang bawat salita ay may dalang kamandag na unti-unting lumalason sa isipan ni Rafael. Sa loob ng silid-aklatan, habang ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, nakatayo si Solen sa tabi ni Rafael. Ipinapakita ang mga pekeng dokumento na kanyang dinala. Sa labas ng pinto, bitbit ni Marie Chris ang isang planggana ng maligamgam na tubig at tuwalya. Kagagaling lang niya sa pag-aalaga kay Junjun na nilalagnat dahil sa pagkakabasa sa ulan noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa sobrang pagod. Ang kanyang mga mata ay puyat at namamaga. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang pagsisilbi sa kanyang asawa. Ang kanyang pag-ibig ay isang tahimik na sakripisyo, isang pag-aalay na hindi humihingi ng kapalit. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. "I can't believe she would do this," gumaralgal ang boses ni Rafael. "Binigay ko sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Pinatira ko siya rito kahit nalabag sa loob ko." "Iyon na nga ang problema, Rafael," bulong ni Solen habang dahan-dahang hinahawakan ng braso ng lalaki. "Masyado kang mabait. Hindi mo alam na sa likod ng kanyang inosenteng mukha, nakikipagkita siya sa dati niyang asawa. Nakita ko silang nag-uusap sa gate kanina. May iniabot siyang pera. Pera mo, Rafael." Ang tubig sa plangganang hawak ni Marie Chris ay dahan-dahang gumalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa takot sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang manatiling tahimik. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. "Hindi totoo yan, Rafael." Ang sigaw ni Marie Chris, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Ang perang iyon, sarili kong ipon iyon mula sa paglalaba ko noon. Ibinigay ko lang kay Aling Belen
dahil binantaan niya akong kukunin niya si Junjun kung hindi ako magbabayad sa mga utang na imbento niya. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang bolang apoy na tila gustong sunugin ang pagkatao ni Marie Chris. Ipon! Mula sa paglalaba, huwag mo akong gawing tanga, Marie Chris. Ang halagang nawawala sa account ko ay hindi kikitain ng isang labandera sa loob ng 10 taon. Inililigaw ka lang niya, Rafael. Gatong ni Solen. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang nakikita ang pagkawasak ng kalaban. She's using your guilt to fund her secret life. Who knows? Baka pati ang sakit ng anak niya ay drama lang para hindi mo siya mapansin. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Rafael ang naging sanhi ng paglipad ng planggana mula sa mga kamay ni Marie Chris. Ang tubig ay tumapon sa sahig. Dahan-dahang binabasa ang laylayan ng kanyang lumang saya, habang ang tunog ng metal na tumatama sa matigas na tile ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng katapusan. Napaatras si Marie Chris, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang bawat paghinga niya ay nagiging isang serye ng gumaralgal na hangin sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Ang mga mukha ni na Rafael at Solen ay nagiging malabong anino na puno ng puot. Tama na, ang malamig na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay wala ng galit. Tanging isang nakakatakot na kawalan ng pakiramdam. I try to tolerate you for Lola's sake. I try to give this marriage a chance. Pero ang magnanakaw at manloloko ay hinding-hindi magbabago. Naglakad si Rafael patungo sa kanyang mesa at binuksan ang drawer. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at marahas itong inihagis sa paanan ni Marie Chris. Ang mga papel sa loob ay kumalat sa basang sahig. Ang mga salitang nakalimbag sa itaas ay tila mga tuka ng buitre na tumutusok sa mga mata ni Marie Chris. Petition for annulment. Pirpirmahan mo yan o sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa pagnanakaw, ang deklarasyon ni Rafael. Wala kang makukuha kahit isang sentimo at ang batang iyon, isasama mo siya sa pag-alis mo dahil hindi ako magpapalaki ng anak ng isang kriminal. Napaluhod si Marie Chris sa basang sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang mga basang papel. Ang tinta ay nagsimulang kumalat, tila ang kanyang sariling buhay na unti-unting nabubura sa harap ng kanyang mga mata. Tumingala siya kay Rafael, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, humahalo sa tubig na galing sa planggana. Rafael, pakikiusap. Ang katotohanan ng tanging nausal niya, ngunit ang lalaking mahal niya ay tumalikod na, hinahayaan siyang lamunin ng dilim at ng halakhak ni Solen na tila isang matalim na kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang sumpa na ayaw siyang pakawalan. Paano mo ipaglalaban ang isang katotohanan kung ang tanging taong nais mong maniwala sa iyo ay siya ring taong naghahagis sa iyo pabalik sa putikan? Lumayas ka, Marie Chris. Isama mo ang anak mong hindi ko kadugo. You are a curse to this family at hindi ko nahahayaang dumumi pa ang pangalan ko dahil sa inyong dalawa. Ang tinig ni Rafael ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng gabing iyon. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang pekeng resulta ng DNA test na inihanda ni Solen, na tila ba ito ang pinakamahalagang katotohanan sa mundo. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Marie Chris. Sa mga sandaling iyon, si Marie Chris ay nakaluhod sa sahig ng sala. Yakap-yakap ang nanginginig na si Junjun. Ang bata ay may suot pang makapal na jaket at may binalot na basang bimpo sa noo dahil sa mataas na lagnat. Kanina lamang ay pinapakain niya ito ng mainit na lugaw. Tinitiis ang sariling gutom para lamang mapanumbalik ang lakas ng anak. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Tumatama sa sahig na lumilikha ng isang malungkot na tunog
na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ito ang mitya ng kanyang tuluyang pagkaguho. Naramdaman ni Marie Chris ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan na si Junjun ang dugo at laman ni Rafael, na ang batang ito ang bunga ng gabing inakala niyang simula ng kanilang kaligtasan. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang puso ay tila isang kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak hanggang sa maging pino at matalas na alikabok. Ang kanyang mga kamay ay naging manhid. Tanging ang init ng katawan ng kanyang anak ang nararamdaman niya sa gitna ng nagyayelong paligid. Rafael, maawa ka. Si Junjun may sakit siya. Kahit bukas na, parang awa mo na. Huwag sa gitna ng bagyo. Ang pakiusap ni Marie Chris sa pagitan ng gumaralgal na hininga. Huwag ka nang umarte, Marie Chris. Sigaw ni Solen habang nakatayo sa likuran ni Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Narinig mo na rin naman kay Aling Belen kanina, di ba? Alam namin ang lahat ng baho mo. Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang awa namin. Hindi na hinintay ni Rafael ang anumang paliwanag. Marahas niyang hinawakan ang braso ni Marie Chris at hinila ito patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa bawat sakripisyong ginawa ni Marie Chris para sa pamilyang ito. Pagbukas ng pinto, ang malakas na bugso ng ulan at hangin ay agad na humampas sa kanilang mga mukha. Inihagis ni Rafael ang kanilang maliit na maleta sa labas, diretso sa putikan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitiwan si Marie Chris na tila badiring-diri siyang madikit dito. Huwag ka nang babalik at huwag mo nang susubukang gamitin ang batang iyan para makalapit sa akin dahil para sa akin, matagal ka nang patay. Ang huling mga salita ni Rafael bago niya itinulak ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marie Chris. Ang marahas na pagdikit ng kahoy sa hamba ay hudyat ng kanyang tuluyang pagkakait sa hustisya. Naiwan si Marie Chris sa labas, sa ilalim ng madilim na langit na tila bumubuhos ng walang katapusang pighati. Ang ulan ay mabilis na bumabasa sa kanyang manipis na damit, tila mga libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niya ang panginginig ni Junjun sa loob ng kanyang mga bisig. Ang bata ay nagsimulang umiyak. Ang mahinang hikbi nito ay halos malunod sa tunog ng malakas na patak ng ulan sa semento. Nay, malamig po. Uwi na tayo. Ang bulong ni Junjun. Ang boses ay tila isang mahinang apoy na malapit ng mamatay. Hinalikan ni Marie Chris ang noo ng anak. Ang kanyang mga luha ay sumasama na sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Tumingala siya sa saradong gate ng mansyon ng mga Ortega. Sa loob ng 6 na buwan, ang bahay na yon ay naging kulungan ng kanyang kaluluwa. At ngayon ay iniluwa siya nito nang walang kahit anong dangal. Dahan-dahan, tumayo si Marie Chris mula sa putikan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit may isang kakaibang lakas na nagsisimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi ito lakas ng galit, kundi lakas ng isang inang wala ng balak pang magpaapi. Tumingin siya sa kadiliman ng kalsada kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Rafael. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay naging matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang katawan. Ang huling patak ng luhang ito ay para sa lalaking inakala kong mahal ko. Ang susunod na patak ay para sa hustisyang kukunin ko pabalik. Bit-bit ang maleta sa isang kamay at ang kanyang anak sa kabila. Nagsimulang maglakad si Marie Chris palayo sa liwanag ng mansyon, patungo sa kawalan, kung saan ang tanging gabay niya ay ang tibay ng kanyang pusong naging kasing tatag na ng sanaho sa ilalim ng pinakamalalim na dagat. Wala na tayong matuluyan, anak. Ang ulan ay tila wala ng katapusan at ang mundo ay sadyang isinara ang lahat ng pinto para sa atin.
Ang bulong na ito ni Marie Chris ay tila nalunod sa hagupit ng hangin habang pilit niyang isinusiksik ang sarili at ang nanginginig na si Junjun sa ilalim ng isang tagping tolda sa tabi ng bentaw ng Cebu. Ang bawat patak ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong ay gumuguhit ng malamig na linyang humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga gusaling pagmamay-ari ng mga Ortega ay nakatayo ng matayog sa di kalayuan, nagniningning sa kuryente, habang ang tunay na tagapagmana ng kayamanang iyon ay nakahiga sa malamig na semento. Ang hininga ay mainit dahil sa lagnat. Ang ironya ng buhay ay tila isang matalim na kutsilyong pumipira-piraso sa puso ni Marie Chris. Ang kumpanyang pinatatakbo ni Rafael ay kumikita ng milyon-milyon mula sa mga barkong dumaong sa bentaw na ito. Ngunit ang asawa at anak niya ay hindi man lang makabili ng kahit isang botong gamot. Dahan-dahang dulas ang kamay ni Marie Chris mula sa pagkakayakap sa anak. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan na ng lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, isang paulit-ulit na paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumapit, isang matandang lalaking may hawak na tungkod. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ngunit ang mga hakbang ay tila may tiyak na direksyon. Siya si Lolo Cardo, isang lalaking binawian ng paningin ng panahon, ngunit biniyayaan ng pandinig na nakakaramay sa bawat buntong hininga ng pighati. Ang boses na yan, ang mahinang sabi ni Lolo Cardo. Ang kanyang tinig ay tila isang lumang plakang puno ng gasgas, ngunit may dalang pamilyar na himig. Ang boses ng isang babaeng sumisigaw sa gitna ng apoy 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses na nakiusap sa langit na huwag bawiin ang buhay ng lalaking nasa loob ng nagbabagang sasakyan. Napatigil ang paghinga ni Marie Chris. Tiningnan niya ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Lolo, paano niyo po nalaman? Dahan-dahang umupo si Lolo Cardo sa tabi ni Marie Chris. Ang kanyang mga kamay na puno ng kulubot ay dahan-dahang dinala sa kanyang dibdib. Hindi ako nakakakita, anak, pero ang bawat tunog ng gabing iyon ay nakaukit sa aking gunita. Naroon ako sa bentaw, natutulog sa tabi ng kalsada nang mangyari ang pagsabog. Narinig ko ang pagkalas ng metal, ang pag-iyak mo at ang panalangin mong tila nagpapatigil sa ulan. Kinuha ni Lolo Cardo ang kanyang lumang bag na gawa sa sako at mula roon ay inilabas niya ang isang bagay na binalot sa maraming sapin ng plastik. Isang lumang nyatki. Ang mga pahina nito ay nanilaw na at ang mga gilid ay may bakas ng sunog. Ngunit ang bawat salitang nakasulat sa loob ay tila isang buhay na saksi. Nulot ko ito sa tabi ng sasakyan matapos mo siyang iligtas at bago ka tumakas dahil sa takot sa mga dumarating na tao, paliwanag ng matanda. Dito nakasulat ang lahat. Ang mga plano ni Rafael, ang kanyang mga pangarap, at ang isang pangakong hinding-hindi niya malilimutan, ang babaeng magliligtas sa kanya. Ang huling pahina ay may bakas ng iyong dugo. Anak, dugo na nagmula sa iyong mga palad na nasunog. Nanginig ang mga kamay ni Marie Chris habang hinahawakan ng hatki. Sa bawat pahina, nararamdaman niya ang kaluluwa ng Rafael na minahal niya. Ang Rafael na hindi pa nilalason ng kasinungalingan ni Solen. Ang bawat titik ay tila isang tinig na bumubulong sa kanya na huwag sumuko. Bakit niyo po ito itinago ng ganito katagal, Lolo? Tanong ni Marie Chris. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na muling nabubuhay. Dahil alam kong darating ang araw na ang katotohanan ay muling hihingi ng katarungan. Sagot ni Lolo Cardo habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang hangin patungo sa direksyon ni Junjun. At ang batang iyan, naririnig ko ang tibok ng kanyang puso. Ito ang tibok ng isang Ortega. Huwag kang matakot, Marie Chris. Hindi ka na nag-iisa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng ulan na tumatama sa tolda ay tila naging isang himig ng pakikipaglaban. Hindi na ito tunog ng pighati,
kundi isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marie Chris, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bentaw. Ang liwanag ng headlight nito ay tila dalawang matang mapanuri na nakatitig sa kanilang kinalalagyan. Isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay tila hindi nababasa ng ulan. Ito ay si Lola Zenaida. Ang panahon ng pagtitiis ay tapos na, Marie Chris. Ang sabi ng matandang Taifu, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila kayang patigilin ang bagyo. Ngunit bago ka bumalik sa mansyong yon, kailangan mo munang matutong maging isang bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalingang bumulag sa aking apo. Nanigas si Marie Chris. Ang pagkakataong hinihintay niya ay narito na. Ngunit ang kapalit nito ay ang tuluyang paglibing sa Marie Chris na mahina at palaging umiiyak. Ang tanong na lamang ay kung handa na ba siyang maging ang babaeng kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin agad, Marie Chris. Ang ilan ay kailangang hayaang mag-alab sa loob ng iyong dibdib hanggang sa ang hapdi nito ay maging abo na magsisilbing pataba sa iyong muling pagsilang. Ang mga salitang ito ni Lola Zenaida ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Marie Chris habang sila ay lulan ng isang marangyang sasakyan palayo sa madilim na bentaw. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na init mula sa heater ay tila isang banyagang mundo para sa isang babaeng sanay sa amoy ng sabon, pawis, at ngayon ay putik. Si Junjun ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya, binalot ng isang malambot na kumot na gawa sa seda, habang ang kanyang lagnat ay dahan-dahang pinapakalma ng gamot na ibinigay ng personal na doktor ni Lola Zenaida. Tumingin si Marie Chris sa bintana. Ang tilamsik ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na niya kailangang itapon pa. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas ng paso at kalyo, ay mahigpit na nakahawak sa nyatki na ibinigay ni Lolo Cardo. Lola, bakit po ngayon lang? Ang mahinang tanong ni Marie Chris. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Bakit hinayaan niyo kaming itapon sa labas na parang mga basura kung alam niyo naman po ang totoo? Humarap sa kanya si Lola Zenaida. Ang liwanag mula sa mga ilaw sa kalsada ay paminsan-minsang tumatama sa mukha ng matanda na nagpapakita ng isang ekspresyong puno ng karunungan ngunit may bahid ng kalupitan ng karanasan. Dahil kung kinuha kita agad, Marie Chris, mananatili kang biktima. Ang diretsahang sagot ng matanda. Kailangan mong makita ang tunay na kulay ni Rafael kapag wala ako sa tabi niya. Kailangan mong maramdaman ang talim ng kanyang kawalan ng tiwala upang matuto kang hindi na muling umasa sa kanyang proteksyon. Ang isang reyna ay hindi isinisilang sa loob ng palasyo. Isinisilang siya sa gitna ng digmaan kung saan natututo siyang humawak ng sarili niyang espada. Hinawakan ni Lola Zenaida ang mga palad ni Marie Chris, dahan-dahang hinahaplos ang mga peklat ng paso na nakuha niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga pasong ito ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang iyong korona. At sisiguraduhin kong sa susunod na makita ka ni Rafael, hihilingin niyang sana ay naging bulag na lang siya kaysa makita ang liwanag ng katotohanang binaliwalan niya. Samamantala, sa loob ng mansyon ng mga Ortega, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na ayaw umalis. Nakatayo si Rafael sa gitna ng malawak na sala, hawak ang isang baso ng alak. Ang bawat lagok niya ay hindi nagbibigay ng init, kundi lalong nagpapatindi sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Bakit parang ang luwag ng bahay? Bakit ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng pinalayas niya? Pumasok si Solen. Suot ang isang manipis na pantulog. Ang pulang kwintas na sanaho ay nagniningning sa kanyang leeg sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Rafael, honey, bakit gising ka pa? Malambing na tanong ni Solen
habang dahan-dahang niyayakap ang lalaki mula sa likod. Tapos na ang gulo, wala na ang labanderang yon. We can finally start our life together. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tila may hinahanap na hindi niya makita sa mukha ni Solen. Tumingin siya sa kwintas na suot nito. Ang hiyas na dati ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon ay tila isang banyagang bagay na hindi nababagay sa balat ni Solen. Solen, noong gabing iligtas mo akin panimula ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Anong huling sinabi ko sa iyo bago ako mawalan ng malay? Napatigil si Solen. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. Ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Sabi mo, huwag kitang iiwan. Sabi mo, ako ang anghel mo. Bakit mo tinatanong, Rafael? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Hindi sumagot si Rafael. Tinalikuran niya ang babae at tumingin sa bintana, sa direksyon kung saan dinala ng ulan si Maricris at ang bata. May isang maliit na tinik ng duda ang nagsimulang bumaon sa kanyang puso. Ang mga detalyeng sinabi ni Maricris kanina, ang kanta sa radyo, ang amoy ng ulan, ang pangalan ng kanyang ina, ay mga bagay na hindi niya kailanman naikwento kahit kanino. Sa kabilang dako ng lungsod, dinala ni Lola Zenaida si Maricris sa isang pribadong villa sa tuktok ng Burol, malayo sa ingay at dumi ng Bentaw. Doon, sinalubong sila ng isang pangkat ng mga tao, mga stylist, business consultants, at mga guro ng etika. Mula sa gabing ito, hindi ka na si Maricris na labandera, ang anunsyo ni Lola Zenaida habang nakatayo sila sa harap ng isang malaking salamin. Ikaw na si Madam ang bagong muka ng Sapphire Marine Holdings, ang kumpanyang lihim kong binuo para sa araw na ito. Gagamitin mo ang bawat sakit, ang bawat insulto, at ang bawat patak ng luha mo bilang bala. Tiningnan ni Maricris ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi niya akalaing naroon. Isang matalas na determinasyon. Gagawin ko po, Lola, ang sabi ni Maricris. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Hindi para sa yaman, kundi para sa dangal ni Junjun. Gusto kong makita ni Rafael kung anong klaseng hiyas ang itinapon niya sa putikan. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita sa mundo ng negosyo ay binalot ng misteryo tungkol sa isang bagong investor na unti-unting bumibili ng mga shares ng Ortega Shipping Lines. Isang tao na may sapat na kapangyarihan upang hamunin ang trono ni Rafael. Isang umaga, habang nasa loob ng kanyang opisina, nakatanggap si Rafael ng isang gintong sobre. Ang laman nito ay isang formal na imbitasyon para sa pinakamalaking dawtaw ng taon. Isang proyektong magpapasya sa kinabukasan ng kanyang kumpanya, ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pangalan ng nagpadala. Hindi ito pamilyar, ngunit sa ilalim ng pangalan ay may isang maliit na logo, isang pulang sanahon na nakapalibot sa isang tulo ng luha. Nabitawan ni Rafael ang imbitasyon. Ang tunog ng papel na bumabagsak sa sahig ay tila isang kulog sa tahimik na silid. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinala sa kanyang dibdib, kung saan ang peklat ng nakaraan ay biglang kumitit, tila nagbabala na ang bagyong itinaboy niya ay muling nagbabalik. At sa pagkakataong ito, wala itong ititirang kahit anong kasinungalingan. Sino ang babaeng ito na tila kilalang kilala ang kanyang bawat galaw? At bakit ang pakiramdam niya ay tila nakatitig siya sa mga mata ng kamatayan at muling pagsilang sa iisang sandali? Ang pag-ibig na nagbulag sa akin noon ay siya na ngayong liwanag na gagabay sa aking paghihiganti. Hindi na ako ang babaeng marupok na laging nakatungo. Ako na ang bagyong wawasak sa inyong lahat. Sa loob ng isang malawak na silid na napapalibutan ng matatayog na salamin sa pribadong villa ni Lola Zenaida, nakatayo si Maricris o ang babaeng kilala na ngayon bilang si Madam M.
Ang amoy ng sabon at pawis na dati ay tila nakadikit na sa kanyang balat ay napalitan na ng banayad at mamahaling bango ng mga bulaklak mula sa Pransya. Ang kanyang magaspang na kamay ay dahan-dahang binalot ng manipis na telang seda. Itinatago ang mga peklat ng nakaraan na tila ba isang lihim na sandata. Tiningnan ni Marie Chris ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa abala sa paglalaba, ay dahan-dahan ngayong bumabagsak sa kanyang balikat, makintab at tila agos ng itim na sutla. Ngunit sa likod ng marangyang kasuotan at makabagong ayos, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, malamig, at puno ng isang layuning hindi matitinag ng kahit na anong luha. Madam M, handa na ang lahat ng papeles para sa pagbili ng huling bahagi ng shares sa Ortega Shipping. Ang ulat ng kanyang bagong secretary na si Sofia, na ang boses ay tila isang maayos na musika sa gitna ng kanyang konsentrasyon. Mabuti, ang maikling sagot ni Marie Chris. Ang kanyang tinig ay wala ng panginginig. Tila bawat pantig ay hinulma sa apoy ng pagtitiis. Gusto kong maramdaman ni Rafael ang unti-unting paghina ng kanyang pundasyon bago ko siya tuluyang harapin. Gusto kong malaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang masakit na sakripisyo ang kailangang gawin. Lumapit siya sa isang maliit na monitor kung saan makikita ang kanyang anak na si Junjun na masayang naglalaro sa isang ligtas at lihim na hardin malayo sa kanya. Ang paghihiwalay na ito ay kailangan para sa kaligtasan ng bata. Ngunit bawat segundo na hindi niya nayayakap ang anak ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa hangin, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang monitor. Tila nararamdaman ang init ng pisngi ng bata sa kabila ng salamin. Lahat ng ito ay para mabigyan ka ng pangalang hinding-hindi na nila muling madudungisan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga Ortega ay tila binabalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Rafael ay palaging abala sa kanyang opisina, hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa takot na harapin ang katahimikan ng kanyang tahanan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may anino ni Marie Chris, isang alaala ng tahimik na babaeng nag-aalaga sa kanya na ngayon ay tila naglaho na parang bula. Pumasok si Solen sa kanyang opisina, ang mukha ay puno ng pagkairita. Rafael, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nakaplano na ang ating engagement party, pero tila wala ka namang pakialam. Hinarap siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Solen, we are losing our company. May isang misteryosong grupo na unti-unting kinukuha ang ating mga shares. Sa tingin mo ba may oras pa ako para sa party na yan? I'm just doing this for us, Rafael. Sigaw ni Solen. Ang boses ay naging matinis at puno ng gaslighting. Ayaw mo ba kaming maging masaya? O baka naman iniisip mo pa rin ang labanderang yon? Remember, Rafael, she cheated on you. She stole from you. Huwag mong sayangin ang oras mo sa isang taong hindi ka pinahalagahan. Napatigil si Rafael. Tumingin siya sa suot na kwintas ni Solen. Ang pulang sanaho ay nagniningning, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Bakit tila ang bawat salita ni Solen ay hindi na tumatagos sa kanyang puso? Bakit ang tanging naaalala niya ay ang malamig na gabi sa Bentaw, kung saan iniwan niya ang isang inang nagmamakaawa para sa kanyang anak? Isang tunog ng notification sa kanyang computer ang bumasag sa kanilang pag-aaway. Isang email mula sa Sapphire Marine Holdings. Ang nilalaman ay maikli. Ang hiyas na itinapon sa putikan ay hindi nawawala ang kinang. Handa ka na bang makilala ang tunay na may-ari ng iyong buhay? Nabitawan ni Rafael ang kanyang mouse. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Tila may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya.
Ang logo ng email, ang pulang sanaho na may isang patak ng luha, ay tila isang multong bumabalik mula sa nakaraan. Rafael, anong problema? Tanong ni Solen habang pilit na sumisilip sa screen. Umalis ka muna, Solen. Ang malamig na utos ni Rafael. Kailangan kong mapag-isa. Habang lumalabas si Solen na may kasamang padyak ng galit, naiwan si Rafael sa dilim ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang peklat sa kanyang balikat. Ang peklat na ayon kay Solen ay tanda ng kanyang kabayanihan. Pero bakit sa tuwing nararamdaman niya ang hapdi nito, ang mukha ni Marie Chris ang kanyang nakikita? Sa isang linggo, magaganap ang malaking dawtaw. At sa araw na yon, ang lahat ng lihim ay nakatakdang mabunyag. Ang bagyong nabuo sa loob ng maraming buwan ng pighati ay handa nang humampas sa baybayin ng mga Ortega at walang sino man ang handa sa idudulot nitong pagkawasak. Isuot mo ang lahat ng brilyanteng gusto mo, Solen. Ngunit ang isang huwad na reyna ay hinding-hindi magkakaroon ng ningning ng isang tunay na hiyas na dumaan sa apoy. Ang gabi ng malaking dawtaw ay binalot ng isang marangyang selebrasyon sa loob ng pinakasikat na ballroom ng Cebu. Ang amoy ng sariwang mga bulaklak at ang bango ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin galing sa aircon. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga gintong chandelier na tila ba walang bahid ng dumi o pighati ang mundong ito. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafael at Solen. Suot ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Ang pulang kwintas na sanaho sa leeg ni Solen ay tila isang nagbabagang uling sa ilalim ng mga spotlight, nakakakuha ng atensyon ng bawat panauhin. Si Rafael ay pilit ng ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng ballroom. Ang bawat pagbukas ng malaking pinto ay nagdudulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tawanan ng mga bisita ay tila isang malabong ingay lamang sa kanyang pandinig. "Honey, relax. This is our night," bulong ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis habang dahan-dahang inaayos ang kurbata ni Rafael. "Once we win this bid, wala nang makakahadlang sa atin. Ang Sapphire Marina na yan, it's just a ghost. We are the Ortegas." Ngunit sa sandaling iyon, ang malalaking pintong gawa sa mabigat na nara ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang maingay na pagpapakilala. Tanging ang tunog ng bawat hakbang ng isang pares ng stiletto sa makinis na marmol ang naging musika ng gabing iyon. Isang ritmong matatag, dahan-dahan at puno ng awtoridad. Napatigil ang lahat. Ang bawat baso ng alak ay nanatili sa hangin. Ang bawat bulong ay tila naputol ng isang hindi nakikitang gunting. Mula sa anino ng pasilyo, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang mahabang gown na kulay pulang-pula kasing kulay ng pinakamalalim na sanaho sa ilalim ng dagat. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng napakalinis at ang bawat hiyas na suot niya ay tila sumasalamin sa liwanag ng libu-libong bituin. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay isang imaheng matagal nang ibinaon ni Rafael sa dilim ng kanyang pagsisisi. "Marie Chris?" Ang pangalang ito ay lumabas sa labi ni Rafael bilang isang mahinang hangin. Halos hindi marinig, ngunit sapat na upang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ito ang babaeng amoy sabon at pawis. Hindi na ito ang babaeng nakayuko habang pinupunasan ng putik sa kanyang sapatos. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay may mga matang tila nakakakita sa bawat kasinungalingan sa loob ng silid na yon. Dahan-dahang lumapit si Marie Chris patungo sa entablado. Ang bawat mata ay nakasunod sa kanya. Ang kanyang sekretary na si Sofia ay tahimik na nakasunod sa kanyang likuran. Bit-bit ang isang itim na folder na naglalaman ng tadhana ng mga Ortega. "Good evening, Mr. Ortega," ang panimula ni Marie Chris. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng semento sa bentaw. Noong gabing itinapon siya palabas. Ngunit may dalang pamilyar na himig.
na tila isang awit mula sa nakaraan. I believe you were expecting the representative of Sapphire Marine Holdings. Well, she's here. Impossible! Sigaw ni Solen. Ang kanyang boses ay pumitlag sa gulat. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng tilang nasa mesa. You are just a beggar. Isang magnanakaw na pinalayas namin. Paano mo nagawang pumasok dito? Ngumiti si Marie Chris, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang isang magnanakaw ay hindi kailanman magiging may-ari ng bahay, Solen. Ngunit ang tunay na may-ari, palagi silang may susi para makabalik. Tumingin si Marie Chris ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang lalaki ay tila estatwang, hindi makagalaw. Ang peklat sa likod ng kanyang balikat ay biglang kumitit ng matindi. Tila nagpapaalala sa kanya ng init ng apoy at ng malamig na ulan. Nice to meet you again, Mr. CEO. Or should I say, my ex-husband. Ang wika ni Marie Chris, ang bawat salita, ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa budhi ni Rafael. I'm not here for a party. I'm here to reclaim what was stolen from me. Starting with this bid and ending with the truth. Kinuha ni Marie Chris ang folder mula kay Sofia at inilapag ito sa harap ni Rafael. Pumirma ka na sa mga dokumentong ito, Rafael. O hahayaan mong buksan ko ang folder na ito sa harap ng lahat ng mga investors mo at ipakita kung gaano kabulok ang pundasyon ng kumpanyang ipinagmamalaki mo? Nanginig ang mga kamay ni Rafael habang dahan-dahang inaabot ang folder. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kristal ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang baso sa kamay ni Solen ay nadulas at nabasag sa sahig. Ang mga piraso nito ay kumalat sa paligid ng kanyang paa. Tila ang kanyang sariling buhay na unti-unti nang nagkakabitak-bitak. Hindi maaari. Bulong ni Solen habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng ballroom kung saan isang matandang lalaki ang dahan-dahang papumapasok. Inaalalayan ng mga tauhan ni Lola Zenaida. Si Lolo Cardo, ang bulag na saksi ay narito na. At sa kanyang pagdating, ang bawat dulo ng pulang kwintas na suot ni Solen ay tila nagiging isang tanikalang hihila sa kanya pababa sa impyernong kanyang ginawa. Tumitig si Marie Chris kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pait na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang bagong anyo. Liwanag o dilim, Rafael? Alin ang pipiliin mo bago ko tuluyang wasakin ang mundo mo? Kasama, ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, Solen. Maari mong nakawin ang hiyas, maari mong hiramin ang alaala, ngunit hinding-hindi mo kayang pekein ang tibok ng puso ng isang inang nag-alay ng buhay para sa kanyang mahal. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat panauhin. Nakatayo si Lolo Cardo sa gitna ng silid. Ang kanyang tungkod ay marahang tumatama sa marmol na sahig sa bawat hakbang. Isang tunog na tila nagbibigay ng hudyat sa pagdating ng katotohanan. Ang kanyang mga mata, bagamat walang paningin, ay nakatitig sa direksyon ni Solen na tila ba nakikita niya ang itim na kulay ng kaluluwa nito. Ang boses na yan. Ang panimula ni Lolo Cardo, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa emosyon. Iyan ang boses ng babaeng tumawa habang pinapanood ang isang inang pinalalaya sa ulan. Pero ang boses na narinig ko 5 taon na ang nakalilipas. Ang boses na nakiusap sa akin na tawagin ang ambulansya habang hinihila niya ang lalaking duguan mula sa sasakyan, ay ang boses ng babaeng nakatayo rito sa harap ko ngayon. Ang boses ni Marie Chris. Sinungaling! Ang tili ni Solen. Ang kanyang muka ay nabalot ng pait at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng pulang sanaho sa kanyang leeg. Rafael, huwag kang makikinig sa matandang bulag na yan. Binayaran lang siya ni Marie Chris para sirain ako. I saved you, Rafael. I was the one. Humarap si Marie Chris kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa.
Gusto mo ba ng ebidensya, Rafael? Narito ang tunay na resulta ng DNA ni Junjun. Inihagis ni Marie Chris ang mga papeles mula sa itim na folder sa harap ni Rafael. Ang resultang hawak mo noon ay gawa-gawa lamang ni Solen sa tulong ng dati kong biyenan. At narito pa ang isa. Pinindot ni Sofia ang isang remote control at mula sa malalaking speaker ng ballroom ay umalingaw-ngaw ang isang recording. Ito ang boses ni Solen, malinaw at puno ng kayabangan, habang nakikipag-usap kay Aling Belen tungkol sa pagbabayad ng malaking halaga para makuha ang pekeng dokumento at itaboy si Marie Chris sa putikan. Bawat salita sa recording ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Rafael. Ang bawat halakhak ni Solen sa audio ay tila isang tuka ng buwitre na kumakain sa kanyang budhi. Dahan-dahang binitiwan ni Rafael ang folder, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tumitingin siya kay Solen na ngayon ay hindi na makapagsalita. Rafael? Honey, let me explain. Ang mahinang bulong ni Solen, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Enough! Iyang sigaw ni Rafael, isang sigaw na yumanig sa buong ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pighati. Ninakaw mo ang lahat, Solen. Ninakaw mo ang 5 taon ng buhay ko. Pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan habang ang babaeng tunay na nagligtas sa akin ay itinuring kong basura. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Solen at marahas na hinablot ang pulang kwintas mula sa leeg nito. Ang manipis na gintong kadena ay napigtas. Lumikha ng isang mahinang tunog bago tuluyang mahulog ang hiyas sa palad ni Rafael. Ang pulang sanaho ay tila nagliliyab sa ilalim ng ilaw, tila ba nagagalak na muling mapunta sa kamay ng hustisya. Hindi ka karapat-dapat sa hiyas na ito, ang sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng pandidiri. At hindi ka karapat-dapat sa pangalang Ortega. Eksaktong pumasok ang mga pulis sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay hudyat ng pagtatapos ng laro ni Solen. Sa harap ng lahat ng mga elite na panauhin ng Cebu, si Solen ay pinusasan. Ang kanyang mga tili at pagmamakaawa ay tila isang malungkot na musika na walang gustong makinig. Nang mailabas na si Solen, ang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Huwag kang mag-alala, anak. Pagod lang sila. Basta nandito si nanay, hinding-hindi ka pababayaan. Sagot niya habang pilit nang ngumingiti at marahang hinahaplos ang pisngi ng bata. Kahit sa loob niya ay mabigat ang kanyang nararamdaman. Nang sumapit ang gabi, ang inaasahang unang gabi ng kanilang pagsasama ay naging isang tahimik at malungkot na sandali. Si Rafael ay hindi man lamang nagpakita sa silid na inihanda para sa kanilang dalawa at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan. Hayaan mong bumawi ako sa inyo ni Junjun. Tiningnan ni Marie Chris ang lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ng may buong pagmamahal. Ngayon ay tila isang maliit at kaawa-awang nilalang. Naramdaman ni Marie Chris ang init ng luha sa kanyang sariling mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Ang Madam M na nasa harap ni Rafael ay hindi na ang Marie Chris na marupok. Ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa nakaluhod ka, Rafael. Ang malamig na wika ni Marie Chris habang dahan-dahang inaabot ang kanyang kamay upang kunin ang pulang kwintas mula kay Rafael. Ang pagtitiwala ay parang basag na salamin. Kahit pagdikitin mo pang muli, ang mga lamat ay mananatiling naroon para paalalahanan ka sa sakit na idinulot mo. Tumalikod si Marie Chris. Ang kanyang pulang gown ay tila isang agos ng dugo na dumaan sa harap ni Rafael. Iniwan niya ang lalaki sa gitna ng ballroom, mag-isa sa kanyang pagkawasak, habang ang bawat panauhin ay nakatitig sa kanya ng may panghahamak. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad palayo, isang boses ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Nanay? Doon ay nakatayo si Junjun, bitbit ni Lola Zenaida.
Ang bata ay tumakbo patungo kay Marie Chris. Ang tunog ng maliliit niyang paa sa sahig ay tila ang tanging tunay na ligaya sa gabing iyon. Binuhat ni Marie Chris ang anak at mahigpit na niyakap. Ang amoy ng bata ay tila isang gamot na nagpapatigil sa hapdi ng kanyang puso. Tapos na anak, bulong ni Marie Chris. Ligtas na tayo. Tumingala si Marie Chris at nakita ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Hindi si Rafael, kundi si Lola Zenaida na may isang makahulugang ngiti at isang tango na tila nagsasabing ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi lahat ng salitang patawad ay sapat na para burahin ang bakas ng luhang natuyo na sa una ng pighati. Minsan, ang sugat ay kailangang hayaang huminga sa ilalim ng liwanag ng katotohanan bago ito tuluyang magmantsa bilang isang pilat. Ang mga araw matapos ang kaguluhan sa ballroom ay dumaan na tila isang mabagal na agos ng tubig sa isang malalim na ilog. Si Marie Chris ay nakatayo ngayon sa balkonahin ng kanyang bagong opisina sa Sapphire Marine, tinatanaw ang malawak na asul na dagat ng Cebu. Ang hangin ay humahalik sa kanyang pisngi, dala ang amoy ng alat at kalayaan. Wala na ang mabigat na kadena ng pagiging isang labanderang api. Ang suot niya ngayon ay isang asul na terno na tila sumasalamin sa kanyang katatagan. Ngunit sa kabila ng tagumpay at yaman, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila may kasamang kakaibang bigat. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang paghilo may isang mahabang landas na puno ng matutulis na bato. Sa labas ng gate ng kanyang villa, isang pamilyar na sasakyan ang kanina pa nakaparada. Si Rafael, hindi na ito ang makapangyarihang CEO na naglalakad ng may kumpiyansa. Siya ngayon ay isang lalaking tila nawalan ng direksyon. Araw-araw, naghihintay siya sa ilalim ng init ng araw o bugso ng ulan, bitbit ang mga bulaklak o laruan para kay Junjun, ngunit nananatiling sarado ang pinto para sa kanya. Madam M, naroon na naman siya, ang mahinang ulat ni Sofia. Ilang oras na siyang nakatayo roon, sabi ng mga guard. Tumanggi siyang kumain o uminom hanggat hindi kanya nakakausap. Tumingin si Marie Chris sa monitor. Nakita niya si Rafael na nakayuko. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo na ng hangin. May isang bahagi ng kanyang puso na gustong bumukas ang gate, ngunit ang alaala ng gabing pinalaya siya sa putikan ay tila isang pader na hindi matitibag. Hayaan mo siya, ang malamig na sagot ni Marie Chris, bagamat ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang paghihintay ay maliit na sakripisyo lamang kumpara sa 5 taon kong pangungulila. Lumipas ang hapon at sumapit ang gabi. Isang malakas na ulan ang muling bumuhos, tila inuulit ang tagpo noong gabing itinaboy si Marie Chris. Sa gitna ng dilim, nakita ni Marie Chris mula sa bintana na hindi pa rin umaalis si Rafael. Nakatayo ito sa labas, basang-basa, yakap ang isang kahon na pilit niyang pinoprotektahan mula sa ulan. Hindi na matiis ni Marie Chris ang ingay ng sarili niyang budhi. Dinala niya ang isang payong at lumabas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa basang semento ay tila isang mabagal na pintig ng kaba. Nang bumukas ang maliit na pinto ng gate, tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay mapula, puno ng pagod at pagsisisi. Marie Chris. Ang pabulong niyang tawag, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig. Hindi ako narito para pilitin kang bumalik. Narito ako para ibigay ito. Inabot niya ang kahon. Kahit basang-basa si Rafael, ang loob ng kahon ay nanatiling tuyo. Doon ay nakalagay ang lahat ng sahod na dapat ay ibinigay niya kay Marie Chris noong ito ay nagsisilbi pa sa kanya. Kasama ang pulang kwintas na sanaho at ang lumang nyatki na puno na ngayon ng mga bagong sulat ni Rafael. Mga sulat ng pagsisisi na isinulat niya gabi-gabi. Ang kwintas na ito ay laging sayo, Marie Chris. Mali ako na hinayaan kong ang ibang tao ang magsuot nito. Ang sabi ni Rafael, ang mga luha ay sumasama na sa patak ng ulan sa kanyang mukha.
At ang yatki, binasa ko ang bawat salita. Ngayon ko lang naintindihan na ang anghel na nagligtas sa akin ay hindi ang babaeng may magandang mukha, kundi ang babaeng may pinakamagandang kaluluwa. Kinuha ni Marie Chris ang kwintas. Ang lamig ng hiyas sa kanyang palad ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Rafael, ang lalaking minahal niya ng buo, ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Rafael, ang sugat ay hindi gumagaling dahil lang binigyan mo ito ng hiyas. Ang mahinahon niyang wika, ang boses ay matatag sa gitna ng bagyo. Kailangan ng oras, kailangan ng patunay. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang patawad na hinahanap mo sa loob lang ng isang gabi. Maghihintay ako, Marie Chris, ang mabilis na sagot ni Rafael. Kahit habang buhay, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na muling tawaging tatay ni Junjun. At kung papayagan mo, maging ang lalaking karapat-dapat na muling tumayo sa tabi mo. Dahan-dahang tumalikod si Marie Chris, bit-bit ang kwintas at ang hatki. Ngunit bago niya isara ang pinto, lumingon siya ng bahagya. Ang liwanag mula sa loob ng villa ay tumama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang maliit, halos hindi makitang ngiti. Ang ulan ay tumitigil din, Rafael, ang huling sabi ni Marie Chris. Pero sa ngayon, kailangan mo munang matutong lumakad sa ilalim nito nang hindi sumusuko. Isinara ni Marie Chris ang pinto. Iniwan ang tunog ng ulan sa labas. Sa loob, sinalubong siya ni Junjun na may dalang mainit na tuwalya. Habang niyayakap niya ang anak, naramdaman ni Marie Chris ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang landas ng paghilom ay mahaba pa, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakikita na niya ang liwanag ng bukang liwayway. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dalampasigan ng Cebu, nag-iiwan ng mga guhit ng kulay kahel at lila sa kalawakan na tila ba isang higanteng canvas ng sining. Ang paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang mapayapang ritmo, isang himig na malayo sa hagupit ng bagyong sumira sa buhay ni Marie Chris ilang taon na ang nakalilipas. Sa puting buhangin, isang bata ang masayang tumatakbo habang hinahabol ang mga maliliit na alimango. Si Junjun, na ngayon ay masigla at puno ng buhay. Ang kanyang tawanan ay mas malakas pa sa bulong ng dagat. Nakatayo si Marie Chris sa dikalayuan, suot ang isang puting bestido na humahalik sa kanyang bukong-bukong sa bawat ihip ng hangin. Sa kanyang leeg, ang pulang kwintas na sanaho ay nagniningning sa huling silahis ng araw. Ngunit ang hiyas na ito ay hindi natanda ng isang nakaw na alaala. Ito ay simbolo na ng kanyang sariling katatagan. Siya ay nananatiling si Madame M, ang pinuno ng Sapphire Marine, isang babaeng kinikilala at iginagalang hindi dahil sa apelyido ng kanyang asawa, kundi dahil sa sarili niyang talino at pagsisikap. Isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanyang tabi. Hindi ito ang palalong lalaki na nakilala niya sa mansyon, kundi isang Rafael na may mas malambot na titig at mga kamay na sanay na sa paggawa ng mabuti. Sa loob ng 2 taon, pinatunayan ni Rafael na ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang sa salita. Mula sa pagiging isang ama na laging naroon para sa bawat school play ni Junjun, hanggang sa pagiging isang kaibigan na tahimik na sumusuporta sa bawat desisyon ni Marie Chris. Ang ganda ng dagat ngayon, di ba? Mahinang sabi ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak nilang naglalaro. Saksi ang dagat na ito sa bawat pagkakamali ko. Pero saksi rin ito sa bawat araw na binibigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Tumingin si Marie Chris kay Rafael. Wala na ang pait sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa. Ang dagat ay may panahon ng bagyo at panahon ng katahimikan, Rafael, gaya ng ating buhay. Ang mahalaga ay natutunan nating lumangoy sa gitna ng unos hanggang sa makarating tayo sa dalampasigang ito. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marie Chris.
Sa pagkakataong ito, hindi ito hinablot, kundi hiniling. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi binawi ni Marie Chris ang kanyang kamay. Ang init ng kanilang mga palad na magkadikit ay tila isang pangako ng isang panibagong simula. Isang simula na hindi na nakatali sa utang na loob o kasunduan, kundi sa isang pag-ibig na dinalisay ng apoy at bighati. Nanay, tatay, halika na po. Ang daming shell dito. Sigaw ni Junjun habang kumakaway sa kanila. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na naglakad patungo sa bata. Sa bawat hakbang nila sa buhangin, ang mga bakas ng kanilang paa ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba ang nakaraan ay hinahayaan na ring malunod sa limot upang bigyang daan ang bukas na puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kinang ng isang hiyas, kundi sa kapayapaan ng isang pusong natutong magpatawad at muling magtiwala sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Ang kwintas na sanaho ay mananatiling paalala na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng panahon, katotohanan, at ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Ipagpatuloy natin ang paglalakad sa pampang ng bagong simula, habang ang bawat bakas ng paa sa buhangin ay nagiging saksi sa isang wagas na pag-asa na kailanman ay hindi na mabubura ng kahit anong bagyo. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nagbukas ng inyong mga puso at nakinig sa kwento ni Marie Chris hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kinitang ito, lalo na noong gabing itinapon si Marie Chris sa ulan, kasama ang kanyang may sakit na anak, tila dinudurog din ang sarili kong dibdib. May mga sandaling kailangan kong huminto at huminga ng malalim dahil ang bawat patak ng luha ng aking mga tauhan ay tila dumadaloy din sa aking sariling mga mata. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon, ito ay hango sa tibay ng loob ng maraming kababaihang aking nakilala. Mga inang tinitiis ang lahat para sa anak at mga pusong pilit na bumabangon mula sa abo ng pagtataksil. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig at katarungan ay parang huling sinag ng araw bago ang dapit hapon. Maaaring magdilim sandali, ngunit tiyak ang muling pagsikat ng bukang liwayway. Gaya ng isang maliit na binhi na ibinaon sa ilalim ng lupa, ang bawat sakit na nararanasan natin ay bahagi lamang ng ating paglago patungo sa liwanag. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, naitanong ko rin sa aking sarili, sapat na nga ba ang hiling na patawad para sa isang sugat na 5 taon na nagdurugo? Ikaw ba, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marie Chris, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso sa taong naging dahilan ng iyong pinakamatinding pighati? O mas pipiliin mo bang maglakad palayo ng mag-isa, ngunit may buong dangal? Sana ay nag-iwan ang pusong koral ng isang munting liwanag sa inyong mga tahanan habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa ng mga gawaing bahay. Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong mga saloobin, kaya huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong nararamdaman tungkol sa naging kapalaran ni Marie Chris Varafel. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at muling pagsilang. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.